So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update po itong mga abogado ni Sara Duterte sa impeachment court. Actually, medyo madami-daming mga lawyers po ito, no? Mga kulang-kulang 30 abogado. Sinasabi lang po nila Sara na 16 lang po yan, pero in reality, kulang-kulang 30 po yan. Mamaya, papakita ko sa inyo mamaya, no? So ngayon, ang drama ngayon ng mga magagaling at magigiting na mga lawyer ni Sara Duterte, no, na a-attend daw po sila sa impeachment court, pero merong kondisyon. Okay? So, ano bang pinupoint ko dito? Dito po natin makikita na ang plano po talaga ng lawyer po ni Sara ay pigilan or ma-delayed lalo po itong impeachment trial nga po ni Sara. Ay naman talaga po dulo nito eh. Huwag matuloy yung impeachment trial ni Sara kasi nga mapapahiya lang po talaga sila. Okay? Kaya nga merong kaso ng certiorari sa Supreme Court yung kampo ni Sara at yung mga aso-aso ni Sara na senatoryon nag-file din po ng petition ng TRO, no, sa Supreme Court para makuha niyo yung point natin mga streetwise na pag-usapan natin to, no. So ito po yung balita kahapon, no. VP 16 impeachment lawyers file formal entry of appearance. Yan. So meron silang formal entry of appearance, di ba? Yun nga lang, may condition nga. Oo, mamaya papakita ko sa inyo mamaya, no. So sabi dito, okay, the 16 lawyers who defend Vice President Sara Duterte against impeachment charges formally entered their appearance before the Senate Impeachment Court. According to a news release reissued by the Senate Monday night, the appearance ad cautelam. So dito tayo magfo-focus, no, diyan sa appearance ad cautelam na yan, di ba? Was received at 5:03 p.m. Okay? Filing was submitted by law firm Fortune Narbasa and Salazar, with the lawyers entering their appearance without prejudice to any jurisdictional or other objections. Okay? So, mga kababayan, andito po yung mga pangalan nila, no? So, 16 po yan. Okay. So, yan si Philip Fortune, si Narbasa, no? Mga mahusay na abogado to, mga streetwise, no? Si Powa pala nandito, si Michael Powa, no? So, ngayon, wag po natin kakalimutan mga kababayan na 16 po, sa law firm lang po na to. Pero, mga ka-streetwise, bukod nga po dito sa 16 po na yan, may mga kinuha pa pong abogado si Sara bukod po dito. Ito po yung Duterte Carpio Law Firm. Di ba? So, hindi po dito kasama, no? Bukod dyan po sa 16 po na yan. Hindi pa po dyan kasama yung benan ni Sara. Di ba? So bali ang wala dito sa listahan na to na kasama po sa abogado ni Sara sa impeachment, no, itong si Roberto Batong Bakal. 'Di ba nabalita rin po 'yan, 'di ba? Wala nga dito, oh. Oh, wala nga. Oh, si Roberto Batong Bakal, mga kababayan, isa rin pong abogado ni Sara po 'yan sa impeachment. So dito kasama dito sa listahan po. Tapos itong si Torion. O nga pala si Torion. 'Di ba? Yung abogado ni Kibuloy. Pati si yung si Lucas, Lucas Carpio ba 'yon? Yung hanapin ko dito, no? Anong pangalan nun? Lucas Carpio nga. Wala rin dito. Si Lucas Carpio Jr. na binan po ni Sara. So, ang point natin dito, pati ba tayo natago? Alam naman namin na may pambahid kayo ng abogado. Pero tatago nyo pa, no? 16 lang. Diyos ko naman. Kunwari pa. Kasi Kasi tandaan natin mga kababayan, no, na itong impeachment trial nga po ni Sara, actually meron tayong tatlo. Pang-apat na yung kay Sara, di ba? Una kay Erap. Yung impeachment trial po ni Erap, wala pa pong 10 yung abogado ni Erap nun. Wala pa. Yung kay Chief Justice Corona nun, Siyam. Ang alam ko Siyam, yung abogado ni Corona nun. Yung kay Mercedes Gutierrez, wala. Hindi naman natuloy yun. So ngayon, kung history po yung pagbabasihan po natin, ang pinakamarami pong abogado, no, na haharap sa isang impeachment court, si Sara. No? So sabi nila 16, pero in reality kulang-kulang 30 yan. Niwala kayo dyan.
Oh, kasi hindi mo naman kasi kailangan na maging abogado na harap ka sa korte. 'Di ba? Pwede ka maging abogado na ikaw yung taga-research. O 'di ba ikaw yung tagahanap ng info. O bukod 'yun. O. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito na tingnan niyo to, no. Okay. So, ito pala. Ito yung balita kanina sa Bilyonaryo. So para makuha natin yung pinupunto natin, ito yung report nila kanina. Okay, sige, panoorin natin to, ha. Ang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Kuratong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa... So, sinong pulis yun? Si Akop ba yun? Tama ba? Si Akop ba? Hindi ako sure, ha? Hindi ko na-research yun, ha? Sige. Ganda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Oh, si Narvasa din pala, no? Yung tatay na Narvasa. Naging abogado din pala ni Erap yun noong 2002. Impeachment trial. No? Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano... Sheila Sison, no? Matagal nang lumalaban sa Sandigan Bayan. So, ibig sabihin nito, hindi kasi base sa report, ha? So, ibig sabihin, si Sheila Sison, nakapagtanggol po ng mga kinakasuhan sa Sandigan Bayan. So, nakapagtanggol pala ng mga kurakot to. Good job! Hindi, bumasa na ako sa report, ha? Lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Goulart na multiple-time debate champion. So, yung bahista ng Lola Amor siguro to, no? Yung abogado pala siya, no? Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. Yan yung ad cotelem na yan na pag-usapan natin, no? So ngayon, no, medyo matindi po talaga itong mga abogado ni Sara. So, medyo magandang laban talaga to. Kasi tandaan nyo, ang makakaharap nila dito, sila Pam Zamora, sila Bongalon, kasama ba si Bongalon? Kasama, no? Si Roge Gutierrez, di ba? Si Luistro, si Akop. So, matindi to, prosecution versus defense, di ba? Exciting to. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin yan, ito yung ad cautelum na to. Ito, ayun yun, yung sinasabi natin dito, eh. Appear sila doon sa impeachment court. Kasi tandaan natin, ha, mayroong 10 days para sumagot niya itong kampo ni Sara. So, I think sa sa June 22, kung doon nakakamali, no? So, atin sila, pero may kondisyon. Base nga po ito doon sa ad cautelum na sinabi nga ni Coco Pimentel at saka ng mga abogado mismo. Defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon na mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-ad cautelem appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano pa lang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Diba? So, ngayon patuloy muna natin doon, ha. So mga kababayan, ito po kasi yung nilabas po na statement po ng abogado ni Sara. Mga abogado ni Sara, madami kasi. May pambayad kasi, ganoon talaga, no? So ito yun, appearance ad cautelum, di ba? Ad cautelum. Okay. So, the undersigned firm and the lawyers whose signatures appear below
respectfully enter their appearance as counsel of Vice President Sara Duterte without prejudice to any jurisdictional or other objections that she may have in this case. So ngayon, ang gusto palabasin dito, no, kasi yung out-out ng mga babayan, no, kumbaga appearance, pero merong abundant caution. Ayun po ibig sabihin nito, no, na aaten kami dyan. Kasi ito ibig sabihin ng ng out-out na aaten kami dyan, pupunta kami dyan, mag-a-appear kami dyan, pero dapat siguraduhin nyo muna na walang potential na problema. Di ba? Regarding sa legalities, ang point dito, pati pala ito yung nakikita natin dito, no? Pati pala yung 10 days po na nakalagay po sa constitution natin na kailangan sumagot ni Sara. So, dadaanin po nila ito sa technicalities. Kasi nga po, ang nakikita rin po natin dito, no, yung ginawa nga po ni Alan Peter Cayetano, at saka pinagbotohan nga po ng 18 senador, na binalik nga po yung impeachment, article of impeachment sa House. Malamang ngayon pang gagamitin itong mga kampong nga po ni Sara, no? Na which is, tingnan natin kasi another delayed na naman po ito, no? Pero by the way, mga kababayan, no? Abangan po natin yan sa June 21, 22. No? Hindi ko alam. Comment nyo ako kailan yung 10 days. Kalimutan ko na. So ngayon, alam nyo kung nung medyo nakakainis po dito. Well, hindi po talaga natin masisisi yung mga abogado kasi trabaho talaga nila yan eh. Diba? Ganun po talaga, no? Lahat po ng tao sa Pilipinas may due process. Kahit nga po pinakamasamang tao na si Duterte, may due process pa rin po yan. Kailangan nating, wala ganun talaga. So, may kasalanan man yun o wala, may due process pa rin po yan. So, ang point natin dito, no, itong mga abogado ni Sara, no, ano ba? Ang mga abogado ba talaga walang konsensya? With due respect sa mga abogado, no, kasi mga kababayan, tandaan po natin na pati po kasi mga negosyante, ayaw po kay Sara. At tandaan po natin, pag yung negosyante po, nawalan po ng kumpiyansa sa isang liderato po, babagsak po ang buong Pilipinas. Tingnan nyo to, no? Ito actually na-content ko na to eh. Yung sa Makati Business Club na to, no? MBC calls for convening of impeachment court. Kasi nga daw po, magkakaroon nga daw po ng out of confidence yung mga negosyante para mag-invest sa Pilipinas. Tandaan po natin mga kababayan, no, na ang mga negosyante po, sila pa nagbibigay po ng trabaho sa mga Pilipino. So, ang kailangan lang po gawin ng gobyerno dito, i-regulate po yung mga negosyante, fair and square, para po hindi po magmalabis. Alam nyo, dito po ako natatawa sa mga DDS eh. Napaka-inconsistent po talaga nila. So, paano ko nasabi? Kasi ang nakikita ko nga, no, sabi ng mga DDS, kami po, anti-communist kami, kaya ayaw namin sa insurgency. Anti-communist daw sila. Tapos, galit din po sila sa mga negosyante. Kita nyo, di ba? Ang tatanga, di ba? Kasi in the first place, mga kababayan, pag galit ka sa komunista, ano ba yung opposite ng communism? Kapitalism. Ano ba yung kapitalism? Mga negosyante. Mga abnormal talaga itong mga ka-streetwise, no? Kasi hindi mo na alam kung anong gusto nila. Kasi ayaw nila sa mga komunista, no? Na kahit naman ako, ayoko rin doon. Pero dapat, di ba, supportan po natin yung mga negosyante natin. Sila po nakikreate ng negosyo sa Pilipinas. Kailangan lang dyan i-regulate lang ng gobyerno para hindi magmalabis. Ganun lang naman eh. Yung problema sa mga DDS, no, ang paniniwala kasi nila, ayun nga yung maling turo ni Digong, no? Kapag negosyante, oligarch. Ayun na paniniwala ng mga DDS eh. Ang negosyante, oligarch. Oh. Well, na-content na natin yan kung ano ibig sabihin ng oligarch, no? Pero, by the way, medyo natatangan lang po talaga ako sa mga DDS. Hindi nga medyo, sobra. Kasi napaka-inconsistent nila, no? And then, nga pala, no? Ang isa nga po sana naging palusot ni Sara dito, na bagsak daw po yung FDI ng Pilipinas. Actually, malamang napanood yun na yan, eh. Sumagot nga si Sara dito, no, na bakit nyo ko sinisisi? Hindi, sige, panoorin na nga natin para kompleto yung topic natin. Nakasave naman yan dito eh. Sige, tinan nyo to. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct
investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon. Actually, content ko na to, no? Abnormal lang talaga itong si Sarah, no? So ngayon, una sa lahat, no? Palpak po itong sinabi ni Sarah, no? Well, na-content ko na to di ba? Pero balikan lang natin para sa hindi lang po nakapanood. Tandaan po natin, no, na meron pa rin pong direct, foreign direct investment po sa Pilipinas, no? Ito BOI, Bureau of Investment ba to? Philippine investment efforts generated 2.3 trillion so far under Marcos admin. So nabalita po ito May 2024. So wala pang data ng 2025 kasi wala pa, di ba? Di pa tapos yung taon. DTI report showing investment approvals under Marcos reaching 3.54 trillion since mid-2022. So ito pala pinakabago. From July 22 to April 2025, the Philippine through Board of Investment pala yung BOI, no? Board of Investment recorded a total of 3.56 trillion in approved investment, no? 70% increase compared to the same period under the previous administration. So mas mataas po, no, yung increase natin kumpara po ng panahon ni Digong. No, well, admitted naman po yung gobyerno natin na medyo humina po ngayon. Pero ang point natin dito mga kababayan, di ba? Mas mataas pa rin po. Ay, ito pala, sorry. Hindi ko nalipat yan. Yan na lang, post nyo na lang. Diyan pala yan. Hindi ko pala nailipat, no? Tanga-tanga talaga. So, ayan, ito yung binabasa ko. Ayan, baka sabihin nyo, binabullshit ko kayo. So, ayan yan. Dito ay reports, bla 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 yan. So, sabi dito, mas mataas po ng 70%, no? May 70% increase. Na mas mataas nga po ito noong panahon nga po ni Digong. Kumpara noong panahon ni Digong. Okay? So ngayon, mga kababayan, di ba, palpak na naman si Sarah. Alam mo kaya walang confident yung mga negosyante kay Sarah? Kasi bobo po sa numbers. Hindi po natin nakikita ng talino si Sarah. So napakadelikado po ng Pilipinas. Pag si Sarah po magiging presidente nga po, at yan po ang pinipigilan ng mga negosyante. Ang problema nga po, pag negosyante para sa mga DDS, oligarch. Tanga, di ba? Sana na, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa plano nga po ng abogado ni Sarah na technical na naman po, no? Kasi actually, ang point natin dito, inarang na nga po ng mga ibang senator judges natin, harangin naman po ito ng mga depensa, no, ng defense team ni Sarah, which is normal naman po yun. Di ba? So, yan. So, pa-comment na po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga Streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.